lumaki na. Eh, hinay-hinay muna tayo sa fertilizer. Hindi ko kahit... Tingnan nyo naman. Pag nalagyan pa ng manure yan, ako po, talong gaganda yan. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Gandang pagmasda ng paligid kahit makalat. Tinitingnan ko, inulan na po tayo ng matindi-tindi kagabi, dire-diretso, pero hindi naman ganong kalakasan. Pero tingnan nyo, kitang kita po yung tubig. Ang lambot na rin ang inaapakan ko. Kaya habang naglalakad ako, tinitingnan ko tong area natin kung paano ko maximize. Kasi nga yun, kagabi kachat ko po yung sa June 4 daw ng morning, 3 o'clock ng umaga, kasi di-deliver na dito. First drop daw kasi dan sila ng Tarlac, tapos didiretso pa daw po ng Balanga, Bataan yata. So ikot sila Sambales. Mabigat-bigat ang kanilang mabigat din yung trabaho nila. So ayun, problema ko yung tawag dito. Tinatanong ko pa po sa kanya kasi gusto ko sana grafted. Ayaw ko ng marcot, kaya lang na-deal ko na. Hindi ko naisip, kanina ko lang po pagising naisip na tanong ko muna kaya kung grafted ba yun. Pero palagay ko marcot yun, air layered. Ibig sabihin pinaugat lang po yun nasa tangkay pa siya, binalatan, tapos pinaugat ba. So ayun, pero effective din naman yun. Pero mas type ko po kasi yung grafted na pinutol yung di ba? Mas matrabaho kasi yun eh. Tapos ayun nga, malalaki na po ang kinuha natin. Kaya malamang sa malamang ang kutob ko yun, marketed. Pero okay lang, 1.5 ang isa. Kulang 20 na naman yan. Pero wala, kailangan din po kasi nag-aano tayo ng lugar eh, inaayos natin. So kailangan din natin ng mga fruit bearing trees dito. Ito, sana magtuloy-tuloy na po mga ka-farmer, makasurvive. Naawa naman ako dito kay Lychee. Ito kasi galing sa puno yata ito eh. Matagal talaga. Etong nabili ko, hindi ko alam kung air layered ba ito, grafted data to. Makikita nyo kasi may dugtungan yan mga farmer eh. Yung grafted po kasi may dugtong. Makikita nyo yung parang V-shape na pinagdugtungan ng hindi kayo madadaya. Ayun, kagaya ito grafted po yan eh. Kitang-kita nyo yung pinagdugtungan. Ayan dito. Yan. Ibig sabihin ito, pinatubo na buto, dinugtungan ng sayon. So ayan yung niya, grafted siya. Parang yung kay Tita Ligaya, grafted din po yun, yung binigay niya sa akin. Mas maganda kasi ang grafted talaga. So ayan, mamaya iikot ulit tayo. Mag-aalagay tayo ng sahag kaya ng mga pig's blood itong mga ito para mailagay sa ating mga halaman. O ayan, tuloy natin mga farmer ang usapan. Good news, nag-reply na si Ma'am Diana, ng aking binilan, taga Batangas. Grafted daw yung mga yung mga seedling na ordering ko. So nagtanong ako ng lipote para kung mag-replant ako ng another lipote, pero gusto ko kasi shortcut na, malaki na. Ito ipakita ko sa inyo mga farmer. Ito yung tinatawag ko na Erwin, grafted talaga yan. Kita niya yung pinagdugtungan, kitang-kita, 'di ba? Ayan, double rootstock pa 'yan. Parang yung binigay sa akin ni Jan na yung may papel pa nga sa pinagdugtungan. Ayan, may pa, parang tali pa. Ayan mga farmer, kita niya. So, nandiyan pa siya. Diyan ka na lang. Yakapin mo. Ayan. So, double rootstock, dalawang buto pinagsama, dinugtungan ng isang Zion. Ayan na. So ang ganda nito kasi siya, pwedeng putulin mo itong isa, apat na lang na sangaang
labasin, pero okay na tong 5 siguro. Gaganon yan, diba? So dito mga avocado natin mga farmer. Ganda sana kung makakuha tayo ng ano doon, yung itim na lupa, yung sayang yun ano, yung mga unang na yung mabaho na sinasabi ko, yung nagtatrabaho pa po kami dito nung naghuhukay pa lang, yung mga yon. Kaya lang hindi ko na rin naman sila inistorbo na ipagtabi ako dahil nahiya na rin ako na ano lang, sayang po yun, ang ganda nun, talagang mataba. Sa bagay kung naandito karamihan baka doon makakuha pa tayo sa may una-unahan. So kahit isang timba lang po na ganon bawat puno, ilagay natin sa ilalim, yun talagang ano na yun, bulok na yun, magandang palimula yun na kumbaga magandang masisip-sip po agad nila yung ano, yung sustansya. Parang wow, parang hotel ang dating nila niyan. So ayun, may inantay ka ba ngayon? Anong oras binitawan? Sa lubong sa hangin yun. Ay hindi naman gaano yung habagat doon Tugi ka raw na? Live pa yung ibon mo? Live pa lahat? Butas na. Ibig sabihin hindi po nakapag-clock, hindi naabot yung time. Pero dalawa daw ay ano na, live pa. Ibig sabihin na-meet niya pa yung complete clocking. Tugega raw. Gumagaling na yung mga ibon ni Rambo Kaya lang kalaban nila dyan mabigat. Training talaga ng matindi. Swertihan din minsan. Magaling talaga ibon mo. So ayun mga farmer, ayan, lakad-lakad tayo. Wala pang customer. At least may mai-upload man lang tayo dito sa ating ano. So marami tayong puputulin dito. Pwede pa tayong magsingit sa mga gilid-gilid dyan. Kumuha rin ako ng guyabano. Bali 6 na avocado ang darating. Natukso ako sa Hass. Kasi kinukulit ko, sabi ko, ma'am yung Hass ba pwede sa Pilipinas? So po sir, sabi niya nakakapagpabunga sila. Pero nung sinearch ko nga, bandang Mindanao daw. So ang sabi ko, hindi ko na lang ilalagay direct sunlight. Ilalagay ko na lang po doon sa may ilalim ng mangga. Alam niyo yung plot na ginawa namin doon? Doon ko siya ilalagay. Diba? So 1,500, malay mo. Ang hirap mga farmer mag-maintain kung talagang anuhin ninyo. So dito baka ibaba ko na, ibababa natin. Tapos yung langka pinupruning pala to. Pag umulan na ipruning natin, tingnan natin kung tuloy-tuloy na ang ulan. Farmer ano na yan, ito laki, tingnan nyo yung aming malunggay, yung laki. So pwede nating pagpuputulin na, bili na lang tayo ng ilang puno ng malunggay, ipapalitan na po natin yan ng fruit bearing. Ayan. So 2 guyabano, may makopa din ako, malaki din mga farmer. Makopa yun naman mga next year lang, baka mamunga na. Makopa, 2 guyabano. Hindi ko alam kung may chiko pa ba ako, tingnan ko nga. Parang may chiko pa yata ako hindi ko sure mga farmer, pero wala na, tambak na yung New York Knicks. Nisilip-silip ko kanina yung laro. Pero ayan, teka lang. Diana Plant Nursery. Ang in-order ko ay eto. Avocado Cardinal, big size, 2. Avocado Evergreen, nakakuha din tayo, 2, big size. Tapos avocado Giant, big size. Ibang variety din po yun, isa lang. So bali 5. Tapos isang Hass, pang-6. Rambutan big size, 2 din, 1.5 lang po sa kanila. Guyabano big size, may atis din po akong kinuha 2. At yellow kayumito. So ayun. So bala ko dito na lang siguro natin isiksik dito yung mga avocado natin, pababa doon. So yun na lang natin. Dito makalagay pa tayo, 'di ba? Kasi pag dito sa taas baka mamaya gumanon, 'di ba? Sumampa naman sa kabila, nakakahiya, 'di ba? So ayan ang inaano natin. Pero pwede din tayong maglagay ng ibang halaman dito. Singit lang na, let's say, guyabano, 'di ba? Dito meron pa, namatay din ng nyug dito Alam ko namatayan ng nyug to ng maaga. Kaya lang may anay.
So tingnan nyo, inulan, gumanda bigla yung talong natin, no? Mga ka-farmer, ha? Tingnan nyo naman. Pag nalagyan pa ng manure yan, ako po, talong gaganda yan. Tapos eto, mga papaya natin na andyan nga yung pang plant na. Hindi ko na ano kahapon eh. Maglilipat sana ako, kaya lang kulang pa po yung ano. Kulang pa yung lambot ng lupa. Ganyan pa lang nasisip-sip. So maganda pag hukay mo talagang medyo malambot na mas mabilis. Yung gamit ko yung ano lang. Maliit lang na shovel. So ayun, saka na lang. Problema natin may mga yellow spot na naman yung dahon ng papaya. Hindi ko alam kung na-over fertilizer. Baka over fertilizer lang. Sana over fertilizer lang po yan. Makaka-recover naman yan. Wag lang yung virus talaga ang ano meron na naman. Hopefully wag naman sana. Yan, medyo mabigat na yung paa ko. Pero okay naman. Malambot ang lupa. Maganda. Tubig kaya to. Yan natin. Itong ano, matitrim natin yan. Kasoy. Kailangan din. Yan, wala naman tubig na naipon, no? Excited na ako doon sa mga darating na yan, June 4 daw, madaling araw, God willing. Sana ay maganda. Sabi ko, pipiling nyo ako ng maraming sanga, ma'am, na ano. Siyempre, di ba? Opo, sir, pipili kita. Oo, ayun, avocado. Sana mag-success. Ang dami ko nang tinanim dito dati. Yung lansones, hindi din po nag-success talaga. Give up na ako sa lansones. Rambutan, hindi pa naman. Pero lansones mukhang I don't think talaga ano. Grabe po kasi dito pag summer. Kahit sabihin mong hindi na initan. Yung ano po ng ano ng hangin. Tsaka yung ano bang ano doon. Masyado pong ano yung init. Yung heat index, yun yung tamang word, heat index. Yung heat index, grabe talaga ang ating putik. So ayan, tingnan nyo, pati yung ano gumanda din, no? Yung ating karamay gumanda na din nung nakatikim na ng ulan. Avocado natin, lagyan ko uli ng ano, doon ko na lang uli binuhos yung pig's blood. Isang kalahating timba. Pinaghati ko doon sa dalawang avocado natin. Nalagaan natin. Pero baka mauna pa yung bago kong binili. Ngayon, bibilhin yung parating dahil mas malalaki po yun. Mataas pa sa akin eh. So, malamang mas mauna yun. 2 to 3 years daw eh. Tingnan natin kung may mundo pa nun. Sabi nung aking pinapanood na sa NBA, kung may mundo pa nun. Ayan na, may bisita na tayo. Ayan o, dito ko sana mga ka-farmer gustong itanim yung avocado, pero hindi pa final. Pwede rin siya dito, kasi baka dito disgrasya. Eto, dito din sana yung has. O ayan. Excited na tayo. Shoutout pala kay Lala mo Mutok, Paul Mutok TV. Brother, kumusta ka? Ayan. Daming langaw ngayon. Nakakabuisit. May malapit na poultry po dito sa kabila daw dyan. Daming langaw, maliliit. Alam nyo na, poultry. Ito yung avocado. Ating papaya. Tingnan nyo, laki na din yung mga yun na, lumaki na. Hinay-hinay muna tayo sa fertilizer. Sabihin ko kay Kongkong wag na muna. At
magre-recover pa lang yan. Yung ano naman, may nitrogen ng ulan, di ba? So tingnan po natin. Yun, yung mga nyug na patay na, papabuhal na natin. Tapos tingnan natin kung masisingitan natin ang ano. Ganda na, gumanda na po, no? Ay, yung umuulan-ulan, biglang ganda. Iba talaga yung dilig ng ulan. Ibang iba. So dito pwede tayong magsingit, namatayan din ng nyug yan. Medyo dito na, pinakamaganda dito na sa baba na siguro tayo. Nag-iisipan ko po kung sa baba meron silang mga ano din, mga drum size. Kaya lang parang duda ako, parang ano po siya, air layer, yung mga nakamarkot. Ayaw ko ng ganun kasi yung ugat po noon mahina, hindi talaga kagaya nung grafted na dinugtungan talaga siya. So iba yun. Happy na ang mga nyug natin dahil ayan, ano na po, umulan na. Happy na syempre. Ayan. Ito kailangan durugin. Wow, bakit naputol ka? Meron sa yung kumagat Yan, kailangan din pong lagyan uli itong mga nyug natin. Kailangan natin malagyan uli ito. Ito patay na rin to. So tatlo pala ang patay. Wala na din to. Wala na, patay na rin. Ayun, patay na rin. So dalawa ang patay. Apat ang namatay. Ito, wala na din. Wala na din yan. So ito, kailangan namin durugin. Yun to, tsatsagain talaga. Yun medyo pag nababasa naman, apak-apakan. Yan kailangan basa na siya. Tapos hahaluan natin ng lupa yan. Hindi na po yan ganun kainit kasi hindi siya kagaya ng sa manok. Dudurog talaga yan, dudurugin talaga. Ito hindi naman makakanong hawakan yan mga farmer. Ginagawa ko yan dati. Sakit ang aking tennis elbow. Hindi pwedeng So ayan, ito tingnan nyo. Dahil gawa din pa din po, puro damolin lang po ito. Tingnan nyo, pag hinalo nyo sa lupa, maglulusen yung soil. Kaya mas maganda po sa halaman talaga. Lalo na po sa mga ito, maglalagay din tayo. Tatanim ako ng pechay. So dito maganda kasi may area na tayo. Alam nyo, kailangan ng sunlight din. So yung mga avocado natin mga 3 taon pa yan. Di ba? Habang tanim muna tayo ng gulay dito. So dito maglalagay tayo ng plat siguro. Ayan. Lalagay tayo ng hindi naman ito maiistorbo pwede namang kahoy lang na o paano ba. Tapos di ko alam kung bibili pa ako ng garden soil kasi ito mabato. Mabato na po yan. Parang mahirap na haluan ng So kung makakakuha tayo ng garden soil na maayos, ihahaluan natin ito. Sana makakuha pa tayo. Napakalaking bagay. Makakakuha pa tayo. Kulang. Meron pa din doon. Pero kulang pa. The more the better. Di ba? Tapos dito sa baba, ito na tayo maglagay ng mga binili nating avocado. Ganda. Doon nga sana medyo tinitingnan ko kung ano ang pwedeng itanim na magbibigay ng konting lilim din. Pwede rin sana guyabano. Ganda din ang guyabano. So tingnan natin. Mura lang naman ang guyabano mga farmer. Rambutan doon siguro or dito. Tingnan natin. Kasi hindi ko pa po alam kung gaano kahaba yung tatayo namin dito na din
'Diba? Mas mahaba kasi yun. Palagay ko hahabaan kasi kung 30 packs ang kayang i-accommodate dapat. So 'di ba ilang rooms yun kung sakali. Para pang team building na rin, hindi lang 'di ba? Hindi lang ano, pero yun nga, sabi ni Bebe, maglalagay din daw siya ng pwedeng mag-camping, 'di ba? Yung lalagay ng tent. Baka dito, tingnan natin kung ano. So for the meantime, gamitin muna natin 'to. Sayang. Sayang yung ulan at araw. Ayun, kaya pala wala uubusan ng dahon eh. Nauubusan tayo ng dahon. Oh, di bale pag dumami po ang saging. Ay, so ayan mga ka-farmer, yan po ang ating update. Bukas magtatanim kami ng papaya. Ayan, tatanim tayo ng papaya. At bibili ako ng pang-spray na makakapatay dito. Dahil hindi natin pwedeng hayaan to. Yan o, yung mga anong yan. Oh, dami. White flies. Dami. Ayan, papakain lang po muna ako. Ngayon, biglang laki oh. Ito pipitikan pa ng konting abono, pero maganda ano na muna, manure sa gilid. Maganda nga nito, mahukay pa ng kaunti para sa ilalim yung manure, para yung ugat kukuha. Kasi yung juice niyan, yung ano, di ba, ano din naman ang halaman. Oh, ano, talong. Kung hindi tayo mapipirwisyo, 1 month, may talong na po tayo. Di ba? So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Kapakain naman tayo ng kalapati.